Ano-ano ang dapat nating ipanalangin sa sarili, sa mga mahal sa buhay, sa mga D-group members, at sa kapatiran. Una, perceive God's will. Second, enact God's will. Pangatlo, advance God's work. At pang-apat, we pray that we might cultivate God's knowledge. Sabi sa mga taga-Colossus 1:10, sa gayon makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Kanina, ipapanalangin natin ang kalooban ng Diyos. Ngayon naman, ay ipapanalangin natin na mas makilala natin siya na mas malalim. Narealize ko na kapag ikaw ay naligtas na, ay umpisa pa lang ito. At mula doon sa araw ng iyong kaligtasan, ay inaasahan na ng Diyos na ikaw ay lalalim pa sa kanyang pagkakilala sa kanya. Ang ibig sabihin na makilala mo ang Diyos ay magkakaroon ka ng tamang impormasyon patungkol sa kanya. Magkakaroon ka ng facts, magkakaroon ka ng awareness sa lahat ng mga bagay patungkol sa kanya. Kapag nakikilala natin siya, naiintindihan natin yung kanyang nature, naiintindihan natin yung kanyang character at nauunawaan natin kung sino siya. Nang mas malalim ay nagagawa natin ang kanyang kalooban para sa atin. Narealize ko na kapag gusto mo siyang makilala, kailangan makilala mo siya sa tatlong level. Una, sa intellectual. Sabi sa 2 Peter 3:18, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Narealize ko, ang pagkaunawa sa Diyos ay nagsisimula sa ating intellectual. Kailangan nating gamitin ang ating isip upang iproseso yung mga impormasyon na nabasa natin sa kanyang salita para mas maunawaan natin kung sino siya. Marahil iniisip natin na hindi spiritual kapag ginamit natin yung ating isip. Pero hindi, kaibigan, kahit ang Panginoong Hesus, sabi niya sa Mateo 22:37, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Sabi dito, ay iibigin mo ang Diyos ng buong pag-iisip mo. Kaya lang syempre, kung gusto mong makilala ng buong buo ang Diyos, ay hindi yan magtatapos sa pag-iisip. Kasi kung magtatapos lang yan sa kung anong alam mo sa ulo, ay mauuwi yan sa academic understanding. At hindi yan magpo-progress papunta sa isang malalim na relasyon sa Diyos. Kaya nga yung mga Pariseo, napakagaling magbigay ng verse sa Bible. Kabisado nila ang mga batas. Pero ang problema, hindi nila nakikilala ang Panginoong Hesus kung sino siya talaga. Yung kanilang knowledge ay intellectual agreement. Pero hanggang dun lang yon. Kaya nga ang pangalawang level kung gusto mong kilalanin ang Diyos ay experiential. Kasama sa pagkilala at pag-unawa sa kung sino ang Diyos, ay hindi lang pag-alam sa facts at mga impormasyon, kundi kailangan mo siyang maranasan. Kapag naranasan mo kung sino ang Diyos, ay mapapatunayan mo na ang mga facts at information na meron ka patungkol sa Kanya ay totoo. At magiging buhay na karanasan yung mga impormasyon na nasa isip mo. Hindi na sila letra lang na nasa isip mo, kung hindi lumipat na sila sa pagiging buhay na salita sa buhay mo. Kaya kaibigan, importante na hindi ka lang makikinig kung hindi gagawin mo yung sinasabi niya. Kailangan nating ipanalangin na makilala natin siya hindi lang sa intellectual, kung hindi experiential. Kailangan nating ipanalangin na magkaroon tayo ng passion na lumakad araw-araw kasama siya sa pamagitan ng pagtitiwala sa Kanya at pagsunod. At kapag ginagawa natin ito, mararanasan natin yung kanyang faithfulness. Mararanasan natin at mapapatunayan na totoo ang lahat ng sinabi niya sa kanyang salita. Mapapatunayan natin na totoo ang pinangako niyang resulta sa ating pagsunod sa pinapagawa niya. Kapag nararanasan mo siya, kaibigan, ay tataas ang antas ng pagtitiwala mo sa kanya at mababawasan ang iyong pagdududa. And then, pangatlong level, spiritual. Itong pangatlong level na ito ang magbibigay sa atin ng totoong connection, fellowship, at communion sa Diyos. Maaring naranasan natin siya at napuno ang ating isip ng kaalaman sa Kanya. Pero ang pakikipag-fellowship natin sa Kanya, yung pagbababad natin sa Kanyang presensya, yung pagpapalago natin ng relasyon sa Kanya ay mangyayari lang kung nakakakonek ang ating espiritu sa Kanyang espiritu. Sabi sa John 4:23-24, subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa espiritu at sa katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama.
Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Kaibigan, tandaan mo ito. Kailangan natin makilala ang Diyos sa tatlong level: intellectual, experiential, at spiritual. Hindi ka lalago sa pagkakilala mo sa Diyos kung hindi mo gagamitin ang iyong isip. Hindi ka rin mamamangha sa Diyos kung hindi mo siya mararanasan. At hindi ka magkakaroon ng encounter sa Kanya kung hindi ka sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Kaya kailangan natin ang tatlong ito para mas makilala natin siya ng lubusan. Kaya kaibigan, tingnan natin yung ating sarili. Maaring puro tayo Bible study, puro head knowledge, pero hindi naman tayo totoong nakikipag-usap sa Diyos ng intimate. Hindi ka nadedelight sa Kanya. Hindi ka lumalakad kasama siya araw-araw. Hindi ka nagsasubmit sa Holy Spirit. Kaibigan, pag hindi mo ito ginagawa, hindi mo siya mararanasan. At pag hindi mo siya naranasan, hindi ka makakapagpuri ng totoo mula sa puso at espiritu. Hindi ka sasaya kapag nag-worship. Hindi ka excited at lalong hindi ka excited na ibahagi siya sa iba. At ang pinakamalungkot ay kapag hindi mo nakilala ang Diyos na mas malalim, ay hindi mo kamumuhian ang kasalanan. Sabi ni John Piper, "Sin is what you do when your heart is not satisfied with God. No one sins out of duty. We sin because it holds out some promise of happiness. That promise enslaves us until we believe that God is more to be desired than life itself." May isang estudyante ang nagtanong sa kanyang teacher kung bakit daw ang Diyos ay hindi na lang nagbigay ng supply ng mana sa mga Israelita ng good for 1 year. Alam mo, sinagot ng teacher yung estudyante ng isang kwento. May isang hari na nagbigay ng lahat ng pangangailangan ng kanyang anak ng pang-1 taon. Kaya lang, ang nangyari ay yung anak niya ay 1 araw lang niya nakita nung taon na yon. Kasi pumunta sa kanya 1 araw bago maubos ang allowance nito. Kaya ang ginawa ng hari ay binigyan lang niya ang kanyang anak ng pang-araw-araw na kailangan nito. At yung anak, alam mo, nangyari, tuwing umaga binibisita niya ang kanyang tatay. Alam niya na kailangan niya ang pagmamahal ng kanyang tatay. Alam niya na kailangan niya ang companionship ng kanyang tatay. Alam niya na kailangan niya ang wisdom at provision ng kanyang tatay. At ganon din naman ng hari na sabik na makausap at makasama ang kanyang anak. Na-realize ko, ganyan din ng Diyos natin na nagmamahal sa atin. Inaantay niya tayo na lumapit at kausapin siya. Hindi once a year, kung hindi araw-araw. Kaya lang, dahil sa hindi natin siya kilala, hindi natin siya naranasan, ay hindi natin siya hinahanap. Kaibigan, sabihin mo sa Diyos, "Lord, tulungan mo ako na makilala kita na lalong mas lumalim ang pagmamahal ko sa iyo. Bigyan mo ako ng passion na makipag-usap sa iyo at lumakad sa maghapon kasama ka sa buhay ko. Bigyan mo ako ng mata na nakikita kita sa aking pamilya, trabaho at iba pang aspeto ng aking buhay.